The Mysterious Intern. Kabanata 15. Hello there. Nang makita ang mapagpakumbabang ugali ni Brian Ye, iniunat din ng mapagmataas na si Wesley Zing ang kanyang kamay at niyugyug si Brian Ye, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay pa rin ng mapagmataas na pagmamataas. Nakipagkamay si Brian para lang bigyan siya ng mukha ni Brian Ye. By the way, Dr. Zing, si Dr. Ye ay isa ring elite na nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Dapat may pagkakapareho kayo. Pinagmasdan ni Dr. Lee na magkamayan silang dalawa, biglang may naalala, at ngumiti kay Wesley Zing. Oh, hindi ko alam kung saan nag-aral sa ibang bansa si Dr. Ye. Saang school siya nagtapos? Sa pakikinig sa mga salita ni Dr. Lee, ang mga mata ni Wesley Zing ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkagulat, at kaagad, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Brian Ye na may bakas ng pagkaalerto. Taglay na niya ngayon ang pangalan ng isang prestihiyosong paaralan sa Kansas, at masasabing maharlika siya sa departamento, ngunit alam niya kung tungkol saan ang kanyang pagtatapos sa Kansas. Kung nagtapos si Brian Ye sa parehong paaralan kasama niya, hindi ito maganda. Nanganganib na malantad ang kanyang mga detalye. Kahit na nag-aaral si Brian Ye sa Estados Unidos, maaaring nasa panganib siyang malantad. Kahit na si Brian Ye ay nasa parehong paaralan niya, tiyak na malalantad siya. Walang katibayan upang ilantad siya, ngunit ito ay medyo nakakahiya. Nakikinig sa mga salita ni Wesley Zing, lahat ng nasa opisina ay agad na tumingin kay Brian Ye. Nagtakip ng tenga ang lahat. Sa nakalipas na 2 araw, narinig nila ang tsismis tungkol kay Brian Ye. Ang mga mag-aaral na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa ay isang parallel importer. Ang tinatawag na pag-aaral sa ibang bansa ay walang iba kundi isang paglalakbay sa ibang bansa. Kapag tinatanong siya ng iba, wala silang lakas ng loob na banggitin ang pangalan ng paaralang pinag-aralan nila. Hindi sila naglakas loob na tanungin si Brian Ye, at ngayon tinanong ito ni Wesley Zing, hindi ito maaaring maging mas mahusay. Gusto nilang lahat na makita kung paano sumagot si Brian Ye. Para sa mga nag-aaral sa UK, ang pangalan ng paaralan ay hindi babanggitan. Ngumiti si Brian Ye, nasaan si Dr. Zing? Saan ka nag-aral sa ibang bansa? Ang alamat ay naging totoo. He really dare not even mention the name of his school. Nang marinig ang sagot ni Brian Ye, sumili ang pag-aalipusta sa mga mata ng mga doktor sa opisina. Balita ko narinig ko na to dati, pero hindi naman nila kinumpirma. Ngayon ay talagang nakumpirma na nila ang bagay na ito. Bigla na lang silang lahat ay lalo pang nanunuya kay Brian Ye. Nang marinig ni Wesley Zing na si Brian Ye ay nag-aaral sa UK, ang kanyang isip na bahagyang binanggit noon ay biglang lumuwag. Medyo proud at authentic ang ekspresyon niya, nag-aaral ako sa bansang M. Si Dr. Zing ay isang nangungunang estudyante na nagtapos sa Universidad ng Kansas. Sabi ng isang doktor sa tabi ni Wesley Zing. Hindi mo talaga kayang maging top student. Kakagraduate ko lang. Ikinaway ni Wesley Zing ang kanyang kamay at nagsabi ng mapagpakumbabang salita, ngunit ang kanyang mga kilay at mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang Universidad ng Kansas. Hindi ba nagtanong si Nurse Olga Su tungkol sa Kansas kahapon? Dahil ba kay Dr. Zing na ito kaya niya nalaman ang University of Kansas na ito? Natigilan si Brian Ye, ngunit hindi siya masyadong nag-isip, at hindi rin siya nakakaramdam ng anumang paghamak dahil si Wesley Zing ay mula sa Universidad ng Kansas. Sa bagay, chismis lang naman ang narinig niya sa umpisa, na hindi naman kumpirmado. Kahit na nakumpirma, hindi nangangahulugang si Wesley Zing ang nanloko. It turned out to be a top student who graduated from the University of Kansas. It was really disrespectful. After that, I really have to learn from Dr. Zing. Bahagyang ngumiti si Brian Ye at sinampal ang pambobola ni Wesley Zing. Anong high-achieving students? Don't listen to them, Dr. Ye. In fact, Kansas is just an ordinary school in Country M. By the way, which school did Dr. Ye study in the UK, hasn't said yet. There are several good schools in the UK. Oh, si Wesley Zing ay lubhang kapaki-pakinabang sa pambobola ni Brian Ye. Puno ng pride at pride ang mukha niya pero nagpapaka-humble pa rin siya. Marahil ay iniisip niyang napakahusay ni Brian Ye at gusto niyang ibalik si Brian Ye. Muli siyang nagtanong tungkol sa paaralan ni Brian Ye. Siya ay pinagbabakasyon ni Dr. Thomas Wang sa nakalipas na 2 araw, ngunit wala siyang narinig na anumang chismis tungkol kay Brian Ye.
Nang marinig ng mga doktor sa opisina ang tanong ni Wesley Zing, lahat sila ay tumingin kay Brian Ye ng pabiro. Hehe, hindi maikukumpara ang school ko kay Dr. Zing, kaya hindi ko nababanggitan. Bahagyang ngumiti si Brian Ye. Hindi nagsisinungaling si Brian Ye. Siyempre, hindi maihahambing ang Oxford sa Kansas. Nang makitang hindi pa rin naglakas loob si Brian Ye na sabihin ang pangalan ng paaralan, iniwasan lang niya ang pinakamahalagang bagay at iniwasan ang pinakamahalagang information. Ang mga doktor sa opisina ay lalong nagpatibay na si Brian Ye ay nasa isang magulong pheasant school, at ang kanilang mga puso ay naging mas at higit pa kay Brian Ye. Kinukot siya. Dr. Ye shouldn't care too much. Sa katunayan, kung saang paaralan ka pumapasok ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang mahalaga ay may natutunan ka. Bawat paaralan ay may napakahusay na talento. Hindi tanga si Wesley Zing. Nang makita si Brian Ye, hindi pa rin niya binigay ang kanyang pangalan, iniiwasan ang positibong sagot. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkataranta, medyo nag-react siya, at pagkatapos ay naisip niya ang mga chismis na si Brian Ye ay ni-recruit ni Dean Zhao. Nang tumingin siya kay Brian Ye, bigla siyang nakaramdam ng kaunting paghamak. Pupunta lang pala siya sa UK para mag-aral sa isang pheasant school na hindi man lang niya pinangarap na banggitin, tapos ganito lang siya nahalo sa karelasyon niya. Nakalimutan niya na siya mismo ang pumasok sa isang relasyon, at ang kanyang diploma sa Kansas ay naglalaman din ng maraming tubig. Bagamat labis niyang hinamak si Brian Ye sa kanyang puso, ang saloobin ni Brian Ye sa kanya ay napakabuti pa rin pagkatapos ng lahat, at ang kanyang bibig ay umaaliw pa rin kay Brian Ye sa isang hindi tapat na pananalita. Tama si Dr. Zing. Si Brian Ye ay labis na humanga sa mga salita ni Wesley Zing. Sa paglipas ng mga taon, sinundan niya ang matanda upang mag-practice ng medisina at nakilala niya ang maraming eksperto sa iba't ibang larangan. Marami sa kanila ay nagtapos mula sa mga pangkalahatang medikal na paaralan, at maging ang ilang mga mag-aaral sa kolehiyo, ngunit lahat sila sa proseso ng pagsasanay ng medisina sa maraming taon, sa pamamagitan ng seryosong pananaliksik at pag-aaral, nakaipon ako ng mayamang karanasan at nilinang ang aking mga kasanayan. Ito talaga. Ito ay isang umutot. Hindi mo ba naririnig na ito ay para lamang aliwin ka? Seryosohin mo talaga. Bagamat ang mga salita ni Brian Ye ay papuri at pagsang-ayon kay Wesley Zing, si Wesley Zing ay hindi talaga nakakapanibago. Ayaw niyang sumang-ayon si Brian Ye sa kanyang mga sinabi. Ang titig ni Wesley Zing, na nakatingin kay Brian Ye, ang kanyang puso ay naging mas mapanghamak kay Brian Ye. Itong lalaking ito, hindi lang naging parallel importer ang degree ng pag-aaral niya sa ibang bansa, kundi parallel importer din na may problema sa IQ. Nakinig pa nga siya sa sinabi niyang haharapin. Hindi lumalabas. Ang mga doktor sa mga opisinang iyon ay hindi nakaimik sa reaksyon ni Brian Ye. Dr. Ye, magtatrabaho muna ako. Matapos malaman na si Brian Ye ay isang dayuhang estudyante lamang na may parallel imports, si Wesley Zing, na labis na ipinagmamalaki, ay hinamak na si Brian Ye at ayaw nang makipag-usap kay Brian Ye. Ngayon, sa pagtingin sa ekspresyon ni Brian Ye, si Wesley Zing ay mas lalo pa. Sabik na magsalita si Brian, at pagkatapos ng casual na komento, anuman ang maging reaksyon ni Brian Ye, hindi niya sinasadyang ibinaba ang kanyang ulo at nagmukhang malapit na akong magtrabaho, at ayaw na niyang pansinin si Brian Ye. At ang mga doktor sa opisina, nang makitang walang eksenang mapapanood, lahat sila ay yumuko at nagsimulang maging abala sa kanilang sariling mga gawain. Hindi inaasahan ni Brian Ye na biglang magbabago ang mukha ni Wesley Zing nang sabihin niyang nagbago ang mukha niya. Hindi niya maiwasang magulat, ngunit nang makitang ibinaba ni Wesley Zing ang kanyang ulo, hindi siya nagkusa na tanungin ang kanyang sarili kung naiinip siya. Bagamat ang kasalukuyang Brian Ye ay tulad ng mga halaman sa desyerto na sabik sa tubig at sabik na matutunan ang lahat ng kaalaman na maaaring matutunan, huwag mong sabihin na si Dr. Zing, na nagtapos sa Kansas, ay hindi nagpakita ng anumang pambihirang kasanayan sa medisina, tulad ng pagpapakita niya ng mga kasanayang medikal ni Dr. Thomas Wang, hinding-hindi siya bababa ng hininga para pasayahin siya at purihin siya. Handa siyang mag-aral ng mapagpakumbaba at masigasig, ngunit hinding-hindi siya magpapakumbaba ng kanyang mga tuhod. Higit pa rito, kailangan niya ngayon ng panahon para matuno ang kaalamang natutunan niya kay Dr. Thomas Wang. Kahit na hindi wakasan ni Wesley Zing ang chat, hahanap siya ng paraan para wakasan ito.
Bagamat si Brian Ye ay opisyal na nasa trabaho ngayon, halos walang ginawa si Brian Ye sa umaga, maliban sa hiniling sa kanya ni Dr. Lee na dumaan sa dalawang pamamaraan ng paglabas para sa pamilya ng pasyente bago magtanghali. Ang mga pag-iingat pagkatapos ay nabibilang sa ganitong uri ng maliit na bagay, at ang mga doktor sa opisina ay palaging abala, tumatanggap ng mga bagong pasyente, at humaharap sa mga emerhensya. Bagamat medyo kakaiba ang pakiramdam ni Brian Ye, kung bakit sila abala, hindi sila nag-ayos ng mga bagay para sa kanya, at hindi nag-ayos ng mga pasyente para sa kanya, ngunit hindi masyadong inisip ito ni Brian Ye, kapag hindi alam ng mga pasyente at nurse na siya ay bago. Kaya hindi ko siya hinanap. Ngunit ang nakakaramdam ng kakaiba kay Brian Ye ay nalaman niyang si Wesley Zing, na nagtapos sa Kansas, ay nakaupo ng paulis sa tapat niya. Napaka-leisure din niya, at halos walang sakit sa kanya. Maging si Wesley Zing ay mas maluwag kaysa sa kanya. Gumawa siya ng kaunting mga gawain, ngunit halos walang ginawa si Wesley Zing buong umaga, at walang humiling sa kanya na gumawa ng mga gawain. Ilang bagong pasyente ang pumasok. Nang gustong tumayo ni Wesley Zing pagdating niya, pinigilan siya ng ibang mga doktor. Paano mo maaabala si Dr. Zing sa ganoong kaliit na karamdaman? Kapag nakatagpo tayo ng mahihirap na pasyente na hindi malutas, mangyaring hilingin kay Dr. Zing ang piling pagong na lumabas. Sa tuwing gustong lumabas ni Wesley Zing para magtrabaho, pinipigilan sila ng mga doktor sa mga salitang tulad nito, at mukhang kapaki-pakinabang si Wesley Zing. Talaga bang mahusay ang mga kasanayang medikal na ito ni Dr. Zing? Pinagmasdan ni Brian Ye ang mga doktor sa opisina na mas gumagalang kay Wesley Zing kaysa kay Dr. Thomas Wang, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kuryosidad at pagdududa sa kanyang puso. Ilang beses niyang gustong tanungin ang mga doktor na iyon, ngunit sa huli ay pinigilan niya ito. Hindi siya taong mahilig magsalita at tama at mali. Sa puso niya, lagi niyang nararamdaman na hindi masyadong maganda ang teknik sa pagtatanong sa ibang doktor ng ganito. Parang medyo magulo. Gayunpaman, lahat sa parehong opisina, palaging may mga pagkakataon na makita ang kanyang mga kasanayan sa medikal sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, gamaan ang loob ni Brian Ye. Kahit na ang doktor sa opisina ay hindi masyadong nag-ayos para sa kanya sa loob ng 2 oras pagkatapos ng mga round sa umaga, hindi rin nag-aksaya ng oras si Brian Ye. Sa 2 oras na ito, maingat niyang hinukay at sinundan si Dr. Thomas Wang sa umaga. Nang pumunta siya sa mga ward round, talagang naunawaan niya ang kaalaman at karanasan na natutunan niya, naunawaan, at ginawa niya ito sa sarili niya. Pagkatapos ay binasa niya sandali ang mga libro ng Chinese medicine. Nang makitang si Brian Ye ay talagang nagbabasa ng isang libro ng Chinese medicine, si Wesley Zing ay nakaramdam ng higit na paghamak kay Brian Ye sa kanyang puso. Habang nagbabasa at nag-aaral, mabilis na lumipas ang oras ng umaga, at oras na para makaalis sa trabaho sa isang kisap mata. Itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo at tumingin sa mga abalang doktor sa opisina, at pagkatapos ay tinanong sila kung makakatulong siya. Matapos makumpirma na hindi nila kailangan ang tulong niya, hindi na siya magalang at dumiretso sa cafeteria. Hindi siya kumain sa umaga, at gutom na siya pagsapit ng tanghali. Kung wala si Nurse Olga So, ang magandang nurse ay nanunood, nagligtas sa kahihiyan, si Brian Ye ay hindi na magalang, at direktang kumain ng 4 na napakalaking pagkain ng isa-isa, na lahat ay karne at karne. Nabusog ako sa wakas. Sure enough, nakakapanibago pa rin na busog ang tiyan. Nilunok ni Brian Ye ang huling piraso ng karne ng baka sa plato, kuntentong itinuwid ni Brian Ye ang kanyang baywang at pinunasan ang kanyang bibig. Matapos magpahinga ng ilang sandali, tumayo si Brian Ye at papalabas na sana ng cafeteria, ngunit sa sandaling tumayo si Brian Ye, ang kanyang ekspresyon ay natigilan. Nakita niya si Nurse Olga So na pamilyar sa departamento kahapon, ewan ko ba nung tumabi ako sa kanya, nakatingin sa kanya ng kakaiba. Nurse Olga? Nagkataon lang, kumain ka din. Hindi inaasahan ni Brian Ye na muli niyang makikilala si Nurse Olga So ngayon. Tiningnan niya ang ekspresyon ng mukha ni Nurse Olga So at pagkatapos ay sa 4 na malalaking plato na walang laman sa dining table sa tabi niya. Medyo nakakahiya ang ekspresyon ng mukha niya. Oo, nagkataon lang, tapos na ba kumain si Dr. Ye? Bumalik din sa katinoan si Nurse Olga So, at medyo nahihiya ang kanyang ekspresyon. Tumabi lang siya at pinanood si Brian Ye na nilalamon ang kanyang lobo. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay na-expose siya. Oo. Tapos na? Nurse Olga,
hindi ka pa kumakain. Kung dahan-dahan ka lang, babalik muna ako. Pagkatapos magsalita ni Brian Ye, tumakbo siya palayo sa kahihiyan. Hay! Buti sana kung kasing ganda ng gana niya ang medical skills niya. Kung ganoon, ang pagdating ni Brian Ye ay magiging isang ebanghelyo sa maraming pasyente at isang malaking pagpapala sa kanilang departamento ng respiratory medicine. Nakakalungkot lang na parang kabaligtaran lang ang mga katotohanan. Mukhang super edible meal lang si Brian Ye. Ang morning rounds ni na Brian Ye at Dr. Thomas Wang ay nailipat na sa departamento. Ngayon halos ang buong departamento ay may mga doktor at nurse. Alam ng lahat na ang bagong Brian Ye ay isang taong hindi natututo o marunong sumampal ng kabayo. Sinabi pa niya na wala siyang kahit anong medical skills. Nang tanungin siya ni Dr. Thomas Wang ng mga profesional na tanong, hindi siya makasagot. Nang marinig niya ang pakikipag-usap ng kanyang kasamahan tungkol sa bagay na ito, ang puso ni Nurse Olga So ay sumabog at lumubog bigla. Direktang pinatunayan ng insidenteng ito ang kanyang pag-aalala kahapon. Tumingin si Nurse Olga So kay Brian Ye na aalis ng may pagkataranta, na may hitsura ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Ate Olga, nakita mo na ba? Ang sarap talaga ng bagong Dr. Brian Ye na ito. Kumain talaga ako ng 4 na super malalaking portion, at lahat ng iyon ay malalaking piraso ng karne. Super laking rice bucket iyon. Nang natulala si Nurse Olga So, biglang lumitaw ang isang figure sa tabi niya at bumulong sa kanyang tainga. Dr. Chen, hindi mo ba alam na ang mga nakakatakot na tao ay maaaring takutin ang mga tao hanggang sa mamatay? Nagulat si Nurse Olga So, lumingon, at nakitang kasamahan niya ito sa departamento, at pagkatapos ay napanatag siya at pinagalitan. Ate Olga, hindi mangyayari yon. Ang munting nurse ay kinulat ang kanyang bibig, muling nagningning ang kanyang mga mata, at bumalik siya kay Brian Ye nang may interes. Ate Olga, itong Dr. Ye, bukod sa mahina niyang medical skills, ay isang rice bucket na ang alam lang kumain. Chismis, kailangan kong sabihin kay Sister Chang na bumalik. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nagmamadaling sabi ni Nurse Olga So sa munting nurse. Bagamat siya ay walang imik at bigo kay Brian Ye sa kanyang puso, nag-aatubili pa rin siyang magkalat ng chismis ng ibang tao, lalo na ang chismis na maaaring makasakit sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, si Brian Ye, maliban sa kanyang masamang kasanayan sa medikal, siya ay tila magaling sa ibang aspeto. Wala siyang masyadong pagmamataas, at hindi pa siya nakagawa ng anumang bagay na makakasakit ng mga tao. Sa kabaligtaran, siya ay napakabait at mapagpakumbaba sa proseso ng pakikisalamuha sa iba. Sister Olga, I see. The reason why this Dr. Ye is not good in medicine is that he put his mind on eating, and has become a rice bucket that only know how to eat. Sayang naman at kadalasang mabait si Nurse Olga So sa departamento. Limitado talaga ang kamahalan. Ang munting nurse ay halatang hindi isinasapuso ang mga salita ni Nurse Olga, at patuloy na ibinubulong ang chismis ni Brian Ye sa kanyang mga mata. Tumingin si Nurse Olga So sa maliit na nurse, at alam niyang tiyak na hindi niya mapipigilan ang kanyang panggugulo. Baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng kakayahan, at lihim na lamang niyang ipagdasal na humingi si Brian Ye ng higit pang mga pagpapala. Hi! Ang laki naman ng cafeteria, bakit mo na-encounter ulit si Nurse Olga? Nang tumakbo siya palabas ng kantin, hindi napigilan ni Brian Ye na mapangiti ng mapait sa kanyang puso, ngunit wala rin siyang pakialam. Kumain lang siya ng mas marami at mas makakain siya. Hindi naman ito nakakahiya, medyo nakakahiya lang. Pagkalabas ng cafeteria, hindi na direktang bumalik si Brian Ye sa Respiratory Medicine Department, ngunit nagpa siya na pumunta muna sa ICU. Bagamat medyo kumpiyansa siya sa kanyang operasyon kahapon, ayon sa kanyang pagtatantya, hindi dapat magkaroon ng problema sa nasugatan na tao sa panganib. Bukod dito, naniniwala rin siya na dapat talagang gawin ni Dr. Allison Zhao ang follow-up na rehabilitasyon. Pero mas gumaan pa rin ang pakiramdam niya ng tingnan, tutal, responsibilidad niya ang operasyon para iligtas siya, to a certain extent, pasyente niya. Ang ICU ay matatagpuan sa ika-15 palapag sa ibaba ng surgical floor. Matapos ipakita ni Brian Ye ang kanyang work certificate, maayos siyang pumasok sa ICU ward at nakita ang mga nasugatan. Ang sugatan ay natutulog at walang kamalay-malay. Tiningnan ni Brian Ye ang physical sign monitoring equipment sa ward, pagkatapos ay sinuri ang medical records, at matapos magtanong ng ilang katanungan sa nurse sa ICU, siya ay ganap na nakaluwag.
Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang taong nasugatan ay ganap na wala sa panganib. Ang susunod na hakbang ay ang normal na proseso ng pagbawi. Sa paghusga mula sa mga tala sa medikal na record, ang paggamot ni Dr. Allison Zhao ay napaka-epektibo din. Walang problema. Pindutin lang. Kung magpapatuloy ang plano ni Dr. Allison Zhao, sa loob ng 2 o 3 araw, maaaring umalis ang nasugatan sa ICU at bumalik sa general ward. Nakumpirma na walang problema sa mga nasugatan, at hindi na nanatili sa ICU si Brian Ye. Nagpasalamat siya sa nurse sa ICU. Bukod sa mga sterile na damit, umalis si Brian Ye sa ICU ward at bumalik sa departamento. At sa sandaling lumabas si Brian Ye sa ICU ward at pumasok sa elevator, lumabas si Dr. Allison Zhao sa isa pang elevator sa tabi niya at naglakad papunta sa ICU ward. Dumating din si Dr. Allison Zhao para tingnan ang mga sugatan. Ngayon, ang nasugatan na tao ay ang kanyang pasyente, at siya ang may pananagutan para sa buong follow-up na proseso ng pagbawi. Bagamat bumisita na siya kinaumagahan at natitiyak niyang tila wala sa panganib ang nasugatan at hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na baliwalain ito, sa kabila ng abalang umaga, siya ay pagod at gutom. Nagpasya siyang pumunta at tingnan ang sitwasyon dito bago kumain. Matapos makapasok sa ICU at maingat na suriin ang kalagayan ng mga nasugatan, kinuha ni Dr. Allison Zhao ang record ng medikal at inihanda itong isulat pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin sa nurse sa ICU. Gayunpaman, kukunin pa lang niya ang medical record at agad niyang natuklasan na tila na turnover ang medical record. May iba pa bang nakarating sa medical records? Sumimangot si Dr. Allison Zhao. Dumating lang ang isang doktor sa internal medicine department at tiningnan ang nasugatan. Dapat ay kamag-anak sila ng nasugatan. Mabilis na sagot ng ICU nurse. Doktor. Saglit na natigilan si Dr. Allison Zhao, at pagkatapos ay biglang nagtanong ng medyo sabik, may sinabi ba siya? Hindi, nagtanong lang siya tungkol sa nasugatan pasyente at umalis din matapos. Umiling ang ICU nurse. Nang marinig ang sinabi ng nurse, ang mga mata ni Dr. Allison Zhao ay kumislap sa pagkabigo, at walang sinabi. Nalilito talaga ako, manggagamot lang, paano siya? Nang lumabas siya ng ICU ward, hindi napigilan ni Dr. Allison Zhao ang pagpapakita ng masamang tingin sa kanyang mga mata. Nang marinig niya ang ICU nurse na nagsasalita tungkol sa manggagamot, may naisip sa kanyang isipan, iniisip kung ang manggagamot ay kahapon na doktor, ang master ng operasyon, ngayon isipin mo ito, ang ideyang ito ay talagang nakakatawa. Paano magsagawa ng operasyon ang isang manggagamot? At ito ay isang komprehensibo at napakahusay na operasyon. Kung ito ang kaso, lahat ng surgeon ay magre-resign ng sama-sama. Pagbalik sa Department of Respiratory Medicine, hindi na bumalik si Brian Ye sa opisina o sa lounge, ngunit naglakad muli patungo sa ward area. Sa umaga, maingat niyang hinukay ang kaalaman na ipinaliwanag ni Dr. Thomas Wang. Ngayon ay maaari niyang suriin ang mga kondisyon ng mga pasyente at i-verify kung ano ang kanyang natunaw sa umaga. Ang medisina ay isang disiplina na nagbibigay ng malaking diin sa pagsasanay. Ang pagsasanay ay ang tanging pamantayan para sa pagsubok ng katotohanan. Ang pangungusap na ito ng ilang pilosopikal na slogan ay walang alinlangan na pinakaangkop para sa medikal na paggamit. Ang katawan ng tao ay isang napaka-misteryoso at kahangahangang individual. Kahit na ang pag-unlad ng modernong gamot ay napakabilis, anatomy at iba pang mga disiplina ay higit pa. Ito ay umunlad ng napakalakas, ngunit ang pag-unawa sa modernong gamot sa katawan ng tao ay ganap na mas mababa sa 1%. Maraming mga kondisyong medikal na hindi lubos na maipaliwanag ng siyentipiko sa pamamagitan ng teorya. Sa makatuwid, hinding-hindi basta-basta tatanggihan ni Brian Ye ang mga medikal na sistemang iyon na hindi niya naiintindihan, o ilang mga medikal na pamamaraan na hindi niya naiintindihan ng walang anumang teoretikal na suporta. Sa kontinente ng Afrika, nakakita siya ng ilang mahiwaga at espesyal na pamamaraan ng ilang lokal na mga doktor ng mangkukulam, at napagaling niya ang ilang sakit na imposible sa kanyang opinyon. Nakakita na rin siya ng mga lokal na doktor sa larangan ng digmaan. Mula sa pananaw ng modernong medikal na teorya, ang napaka-hindi makaagham na mga pamamaraan ay nakapagpagaling sa mga malubhang na sugatan. Hindi rin basta-basta maniniwala si Brian Ye sa mga teoryang iyon. Sa isip ni Brian Ye, isang pamantayan ang itinala niya, ibig sabihin, ang mga pamamaraan lamang na mabisa para sa mga pasyente ang tunay na mabisa.
Kahit sa kanyang puso, labis niyang hinahangaan si Dr. Thomas Wang at iniisip na napakahusay ng kanyang mga medikal na kasanayan at napakayaman ng kanyang karanasan, ngunit hindi siya basta-basta maniniwala sa kanyang sinasabi, at kailangan pa niyang subukan ito noon pa. Talagang gamitin ito sa proseso ng paggamot sa hinaharap. Katulad noong nakaraang araw, nagsimula si Brian Ye mula sa unang ward at nagsuri ng isa-isa. Pagkatapos kahapon at kaninang umaga, alam din ng mga pasyente ang pagkakakilanlan ng doktor ni Brian Ye. Bagamat ang mga doktor at nurse ay puno ng kahit na ang mga chismis ni Brian Ye ay hindi pinansin, sila ay mas maingat pa rin. Alam nila na gusto nilang protektahan ang reputasyon ng departamento at ng ospital. Hindi sila nagsasalita ng kalokohan sa harap ng mga pasyente. Sa makatuwid, ang mga pasyente at miyembro ng pamilya ay hindi nagtanong sa pagbisita ni Brian Ye. Lahat ay malugod na tinatanggap at salamat. Isa-isang sinuri ni Brian Ye ang mga kondisyon ng mga pasyente at pinatunayan ang mga teoryang binanggit ni Dr. Thomas Wang noong umaga. Habang dumaan sa pagsusuri ang mga pasyente, hindi niya maiwasang humanga sa mga kasanayang medikal ni Dr. Thomas Wang. Karaniwan, ang mga pasyenteng iyon. Ang lahat ng kanyang mga kondisyon ay umuunlad gaya ng inaasahan niya. Mayroon lamang ilang individual na mga kaso kung saan naganap ang mga abnormalidad, ngunit hindi ito dahil sa mga kasanayang medikal ni Dr. Thomas Wang. Pagkatapos ng pagsusuri ni Brian Ye, natukoy na iyon ang sariling pisikal na kondisyon ng pasyente at problema. Katulad kahapon, sumulat si Brian Ye ng kanyang sariling mga opinyon at mungkahi sa lahat ng mga medikal na record na nadama na may problema sa plano ng paggamot. Nang lumabas si Brian Ye sa ward, napagtanto ni Brian Ye na halos 2:00 na. Bago niya namalayan, mahigit 1 oras na siyang abala sa ward. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit 1 oras ng abalang trabaho, hindi lang nakaramdam ng pagod si Brian Ye, ngunit nakaramdam din siya ng sobrang saya at saya. Sa pamamagitan ng proseso ng ward round verification ngayon lang, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa karanasan ni Dr. Thomas Wang at mga kasanayang medikal. Pagkabalik mula sa ward, pumunta lang si Brian Ye sa banyo para maghugas ng mukha, at pagkatapos ay nagpakita sa harap ng pinto ni Dr. Thomas Wang, naghihintay sa tanghali ni Dr. Thomas Wang pagkatapos ng kanyang lunch break. Nagtanong na siya tungkol sa mga ward rounds ni Dr. Thomas Wang na kadalasang 2:00 ng hapon, at sa pangkalahatan ay masyadong maagap si Dr. Thomas Wang. Bagamat hindi niya tahasang sinasamba si Dr. Thomas Wang bilang isang guro, hindi siya tinanggap ni Dr. Thomas Wang bilang isang mag-aaral, at kahit na hindi niya tahasang sinabi na tuturuan niya siya, ngunit naramdaman ni Brian Ye na talagang natututo siya sa kanyang mga kasanayan at karanasan sa medisina. Dapat mong gawin ang iyong trabaho bilang isang mag-aaral. Halimbawa, bago ang isang ward round, maghanda muna at hintayin ang paglabas ng guro. Ito ang pinakapangunahing tuntunin ng paggalang sa guro kapag siya ay nag-aaral sa Oxford. Makalipas ang 1 minuto, bumukas sa oras ang pinto ng opisina ni Dr. Thomas Wang, at lumabas ng silid si Dr. Thomas Wang na nakasuot ng puting Amerikana. Dr. Thomas Wang, magandang hapon. Si Brian Ye ay magalang at totoo. Okay. Hindi inaasahan ni Dr. Thomas Wang na makikita niya si Brian Ye sa sandaling umalis siya ng bahay. Baka sa mukha niya ang pagkagulat, ngunit agad ding sumilay ang pagkasuklam sa mga mata niya. Pagkatapos ng nangyari sa umaga, ang kanyang impresyon kay Brian Ye ay masasabing napakasama. Bakit parang malas na nabangga ko siya paglabas ko? Naramdaman ni Dr. Thomas Wang na ang magandang pakiramdam na dala ng kanyang lunch break ay nawala sa isang iglap. Gayunpaman, ang pagkasuklam ay bumalik sa pagkasuklam. Nagkusa si Brian Ye na kumustahin siya sa pintuan. Hindi niya pinansin ang iba at naglakad patungo sa ward. Malamig at malamig na sinabi ni Dr. Thomas Wang, Doc Brian Ye, ano ang problema? Nandito ako para sundan si Dr. Thomas Wang sa pag-ikot at pag-aaral. Si Brian Ye ay magalang at totoo. Gustong sumunod. Halika sa set na ito. Sa tingin ba niya gusto ko ang set na ito? Nang marinig na sinabi ni Brian Ye na susundan siya muli sa ward round, ang mga mata ni Dr. Thomas Wang ay kumislap sa pagkasuklam, at halos hindi niya namamalayan ay gusto niyang pagsabihan si Brian Ye, na sinasabi sa kanya na huwag makisali sa kasinungalingang ito, at pag-aralan ng mabuti ang mga kasanayang medikal. Right way? Pero nang lumabas ang mga salita sa labi niya, napatigil siya. Anyway,
Nakapagdesisyon na siya na pakawalan siya, so why bother to talk so much nonsense with him, since gusto niyang sundan at ipakita, hayaan mo na lang siyang sumunod. Dr. Wang, sa umaga, ang pagsunod kay Dr. Wang ay nakinabang sa akin mula rito, at umaasa ako na si Dr. Wang ay maaaring hayaan akong magpatuloy sa pag-aaral muli. Nang makitang hindi nagsasalita si Dr. Thomas Wang, mabilis na muling nagsalita si Brian Ye. Oo naman, ito ay pareho. Ang mga salita ni Brian Ye ay nagpatibay kay Dr. Thomas Wang sa kanyang mga naiisip noon. Naramdaman niya na gusto lang ni Brian Ye na gumawa ng mga pagkakataon, pasayahin siya, at mag-shortcut. Sa kanyang puso, ang impresyon kay Brian Ye ay mas malala pa. Magalang si Doc Brian Ye, mababaw ang medical skills ni Dr. Wang, at hindi siya mapupuri ni Doc Brian Ye, pero kung gusto ni Doc Brian Ye na sumunod, siya mismo ang gagawa. Sumili ang disgusto sa kanyang mga mata, at mabilis na naglakad si Dr. Thomas Wang patungo sa ward. Si Brian Ye, na gustong matuto kay Dr. Thomas Wang, ay hindi narinig ang walang pakialam na kahulugan ng mga salita ni Dr. Thomas Wang. Narinig na lang niyang pinayagan siya ni Dr. Thomas Wang na sumunod, at agad na sumunod ng may kagalakan at pananabik. Anong mambo bola? Para mambola si Dr. Wang, talagang nagsumikap ako. Sok-sok? Para mag-behave sa harap ni Dr. Wang, hindi siya nag-effort. At nang sundan ni Brian Ye si Dr. Thomas Wang at naglakad patungo sa ward, sa katabi niyang koridor, ilang doktor at nurse na kalalabas lang sa lounge at magsisimulang magtrabaho ay tumingin sa likod ni Brian Ye, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng panunuya. At isang tingin ng paghamak. Sayang lang at hindi kinuha ni Dr. Wang ang set na ito. Kung hindi, sa kanyang pagsusumikap, natatakot ako na ito ay talagang kamangha-manghang. Baka malapit na siyang magtaas ng sweldo at mga parangal, at siya na ang magiging deputy director. Kahit ang mga intern ay hindi sumunod, ngunit nagkusa siyang sumunod, at naghintay din siya sa harap ng pinto ni Dr. Wang ng maaga. Ilang tao talaga ang makakagawa ng gawaing ito. Ang mga doktor at mga nurse ay isa-isang pumulupot sa kanilang mga labi, na baka sa kanilang mga mukha ang pang-aalipusta, saka tumalikod at naglakad patungo sa kani-kanilang opisina, handang simulan ang kanilang sariling gawain. Ang mga pag-ikot sa tanghali ay orihinal na isang ugali na binuo mismo ni Dr. Thomas Wang para sa pag-iingat. Ang layunin ng mga pag-ikot ay upang maunawaan lamang ang sitwasyon ng mga pasyente sa departamento. Hindi ito kasing formal ng umaga, at hindi rin ito katulad noong umaga. Ang residenteng doktor, tulad ng sa klase, ay magbibigay din ng ilang mga paliwanag at demonstrasyon paminsan-minsan. Ang bilis ng mga pag-ikot ay orihinal na medyo mabilis, ngunit ngayon na sinusundan niya ang isang lalaki na tulad ni Brian Ye sa likod niya, ang bilis ni Dr. Thomas Wang mas mabilis ito, karaniwang tingnan lamang ang mga record ng medikal at ang kondisyon ng pasyente, at ito ay natapos ng direkta. Tanging kapag nakakita ka ng napakaliit na bilang ng mga bagong numero ng pasyente, kukuha ka pa ng ilang sulyap. Sa pagtingin sa kanila isa-isa, nakita ni Dr. Thomas Wang ang mga mungkahi na isinulat ni Brian Ye. Sa pagtingin sa mga mungkahi sa itaas, ang puso ni Dr. Wang ay bahagyang natigilan, at muling umikot si Marcus Wang. Ang pasyenteng ito ay muling nagre-resete ng gamot ayon sa plano sa itaas. Matapos suriin ang pasyente, kumpirmahin ang kalagayan ng pasyente, at talagang sundin ang mga mungkahi sa itaas para sa paggamot, siya ay gumaling ng mas mabuti at mas mabilis, direktang inutusan ni Dr. Thomas Wang ang nurse na nasa tabi niya. Sigaw. Oo. Mabilis na tumugon ang nurse. Kakaiba, bakit napakasipag ni Dr. Wang kamakailan. Habang naglalakad siya patungo sa susunod na kama, si Dr. Thomas Wang ay lihim na nagsilang ng bakas ng pagdududa. Hindi na muling tinanong ni Dr. Thomas Wang ang nurse ngayon. Sinong doktor ang naroon noong tanghali? Sa kanyang puso, napagpasyahan niya na ang taong sumulat ng payo ay si Marcus Wang. Matapos basahin ang plano ngayon, wala na siyang pagdududa, tulad niyan isa itong komprehensibo at kakaibang plano. Maliban sa mga matatandang doktor na may mayamang klinikal na karanasan tulad ni Marcus Wang, ang mga ordinaryong doktor ay talagang hindi maaaring magreseta nito. Kahit na isa pang direktor sa departamento ang may titulo ding deputy director, sa tingin niya ay dapat masama ang lahat. Walang ganoong plano ang maaaring mabuo sa sandali ng sunog. Sa pagtingin sa kanyang mungkahi, natanggap ang paninindigan ni Dr. Thomas Wang. Si Brian Ye na nakasunod sa likuran ay hindi maiwasang makaramdam ng saya.
Ang recipe na ito ay binuo ngayong umaga kasabay ng paliwanag ni Dr. Thomas Wang. Pinagtibay ni Dr. Thomas Wang ang kanyang plano. Ito ay katumbas ng pagpapatibay na siya ay nakabisado ang kaalamang ito, at katumbas ng pagpapatunay na ang kaalaman na kanyang natutunan ay walang problema. Kung ang unang paninindigan ni Dr. Thomas Wang ay si Brian Ye ay tuwang-tuwa at medyo masaya, pagkatapos ay kapag natapos na ang mga rounds at lumabas si Dr. Thomas Wang sa ward, ang puso ni Brian Ye ay talagang hindi mapigilan. Nasa sabik at nasa sabik, tinanggap ni Dr. Thomas Wang ang lahat ng kanyang mga mungkahi sa mga sumunod na round. Ngunit hindi rin naging kampante si Brian Ye. Alam niya na ang pag-ampon ng kanyang mga mungkahi ngayon ni Dr. Thomas Wang ay parang pagkuha ng perpektong marka sa pagsusulit na ito, ngunit ang pagsusulit na ito ay isang ordinaryong pagsusulit lamang, hindi isang pagsusulit sa pagtatapos. Hindi pa ang final exam. Hindi alam ni Dr. Thomas Wang kung ano ang iniisip ni Brian Ye. Paglabas niya ng ward, nasulyapan niya ang mukha ni Brian Ye na may nakakalokong ngiti sa gilid ng kanyang mata. Naisip niya lang na nagtagumpay si Brian Ye sa pagpapakita ng kanyang mukha sa kanyang harapan. Natuwa siya, sumilay ang disgusto sa kanyang mga mata, at ang puso niya ay lalong naiinis kay Brian Ye. Bumalik ka sa Deputy Dean. Lihim na nagpasya si Dr. Thomas Wang sa kanyang puso na sa umaga ay iniisip niyang pumunta kaagad sa Deputy Dean, ngunit napakaraming bagay sa umaga, at nakalimutan niya kapag naging abala siya. Sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang hindi na siya magpapaliban pa. Dapat niyang alisin ang taong ito sa lalong madaling panahon. Nagpal-AS ang Department of Respiratory Medicine para hindi laging tambay sa harap niya at magmukhang masama ang loob. Hindi rin pinansin ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye, at naglakad patungo sa elevator. Kahit na nagpasalamat si Brian Ye sa kanya, nabingi siya dito at ipinagpalagay na hindi niya ito narinig. Hindi nakita ni Brian Ye ang mukha ni Dr. Thomas Wang, noong medyo mapagpakumbaba si Dr. Thomas Wang, kaya hindi siya tumugon sa kanyang mga salita ng pasasalamat. Magalang pa rin niyang pinanood si Dr. Thomas Wang na umalis bago tumalikod at tumungo sa opisina. Sana may gawin ngayong hapon. Habang naglalakad siya papunta sa opisina, naisip ni Brian Ye ang sitwasyon ngayong umaga, at hindi niya maiwasang manalangin ng tahimik sa kanyang puso. Bilang isang doktor, umaasa pa rin siyang makakita ng mga pasyente at may mga gagawin, imbes na maupo sa opisina na parang nag-aaral sa umaga. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapagaling ay ang kanyang halaga, at narito siya. Trabaho bagamat hindi kalakihan ang sahod ay masasabing napakababa sa kanya, pero kung tutuusin, ang mga tao ang nagbayad, at kinuha niya ang kanilang sahod, ngunit nanatili siya rito buong araw na parang nag-aaral sa paaralan. Nagbabasa at nag-aaral, hindi nagtatrabaho, medyo nalulungkot siya. Narinig mo ba? Ang bagong Dr. Brian Ye ay isang pangalawang henerasyong ninuno na kumuha ng pera ng kanyang pamilya at nagpunta sa ibang bansa sandali. Siya ay isang mambabola na marunong lamang kumilos, at wala siyang kakayahan. Cut! Sino ang hindi nakakaalam tungkol dito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa sa mga pinakabagong chismis. Si Dr. Ye ay hindi masyadong mahusay sa mga medikal na kasanayan, ngunit ang kanyang gana ay labis na malaki. Ang isang tao ay maaaring kumain ng ilang napakalaking pagkain, isang buong pagkain. Narinig ko rin ang tungkol dito, at narinig ko na ngayon ang lahat ay nagsasabi na siya ay isang doktor ng rice bucket. Biglang, nang maglalakad na si Brian Ye papunta sa opisina, bumulong ang bulungan. Hindi mapigilan ang ekspresyon ni Brian Ye na matigilan habang nakikinig sa magnanakaw na nagmumula sa malapit. Nakilala niya na siya ay isang rice bucket. Kamakailan lang, hindi ko alam kung dahil sa araw-araw na pagsasanay sa devil exercise o iba pang dahilan. Nakakamangha talaga ang kanyang gana, ngunit sinabi niya na kinuha niya ang pera at pumunta sa ibang bansa upang makihalubilo. Ano ang problema ng kanyang pangalawang henerasyong ninuno? Siya ay isang ulila na lumaki sa isang ampunan. Kung hindi dahil sa pagsundo sa kanya ng matanda sa ampunan, ngayon ay natatakot akong hindi pa rin alam ng kanyang kapalaran ang nangyari. Kahit na matapos siyang ampunan ng matanda, hindi pa siya nabuhay ng isang araw bilang isang ninuno sa ikalawang henerasyon. Araw-araw ay hindi nakatutuwang pagsasanay, o ang pagtuturo ng iba't ibang mga paksa na puno ng mga hilera, at mayroong napakakaunting oras upang matulog. Tsaka sobrang strikto ng matanda. Gagamit siya ng leather whips at bamboo whips sa bawat pagliko. Sa mahabang panahon, kinasusuklaman niya ang matanda. Sa puso niya, pakiramdam niya ay demonyo ang matanda.
Hindi naman malas, hindi lang mapili ng matanda. Nang maglaon, pagkatapos niyang unti-unting naging matino, nalaman niya kung gaano kahalaga ang itinuro sa kanya ng matanda, at kung paano ang malupit na pagsasanay na mayroon siya sa mga taong iyon ay nagdulot sa kanya ng maraming mahalagang mga pakinabang. Kahit sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay naging mas mature, at siya ay kumikita ng mas maraming pera. Wala siyang araw ng kasiyahan. Ang bawat araw niya ay inayos na ng matanda. Very busy. Either yung operation dito, operation doon, or yung training na dapat tapusin, saan galing yung second generation ancestor. At saka, ano ang problema sa pambobola? Kailan ginawa ni Brian Ye ang isang bagay tungkol sa paghampas ng kabayo? Si Brian Ye ay isang malaking tao, nakatayo ng tuwid, bakit kailangan niyang sampalin ang isang kabayo? Kung hindi dahil sa katotohanang tila ang tanging tao sa Department of Respiratory Medicine ay si Brian Ye, at kung siya lang ang bagong dating, talagang nagdududa si Brian Ye kung ibang Brian Ye ang pinag-uusapan nila. Sa pakikinig sa mga salitang iyon na higit pa at higit na sobra-sobra, lalong hindi maipaliwanag, sa isang sandali, halos hindi maiwasan ni Brian Ye na tanungin sila kung saan nanggaling ang mga chismis, at nais na umakyat at makipagtalo sa kanila saglit. Ngunit sa huli, nakontrol ni Brian Ye ang kanyang impulse. Alam niyang kahit umakyat siya at tanungin sila, hindi nila masasabi kung saan nanggaling ang mga chismis. Bukod dito, umakyat siya upang makipagtalo at magpaliwanag, wala itong kabuluhan. The more he explained, the more they might feel that he was guilty and would not know what it was like, baka sabihin pa niyang binubuli niya ang iba at mga nurse. Kalimutan ito, ang mga alingaw-ngaw ay huminto sa matalino. Malalaman nila kung anong klaseng tao si Brian Ye. Umiling si Brian Ye, tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina. Hindi man lang bumalik sa opisina si Dr. Thomas Wang, dumiretso siya sa elevator. Gusto niyang direktang pumunta sa opisina ni Dean Zhao, hanapin si Dean Zhao, at ilipat si Brian Ye mula sa Department of Respiratory Medicine sa lalong madaling panahon. Hindi niya gustong makita si Brian Ye kahit sandali. Pagkatapos ng mga rounds sa tanghali, nararamdaman pa niya ito ngayon. Si Brian Ye ay mas nakakainis pa kaysa kay Wesley Zing, kahit papaano ay hindi palaging tumatambay si Wesley Zing sa harap niya, at hindi palaging sinasabi ang mga palpak na salita sa harap niya. Ding dong! Bumukas ang pinto ng elevator. Bago pumasok si Dr. Thomas Wang, nakita niya ang isang pamilyar na pigra na naglalakad palabas ng elevator. Dr. Wang. Mula sa elevator, si Marcus Wang, ang deputy director na pinakaasahan ni Dr. Thomas Wang sa departamento. Sa mga mata ni Dr. Thomas Wang, ang kanyang mga kwalipikasyon at kasanayang medikal ay maihahambing sa kanya, ngunit ang kanyang kapalaran ay medyo mas masahol pa. Sa mga tuntunin ng titulo ng trabaho, lahat sila ay medyo maikli. Dr. Wang. Natigilan din si Marcus Wang nang makita niya si Dr. Thomas Wang. Kaagad, tumingin siya kay Dr. Thomas Wang, na nakasuot ng puting coat at receiver, na may bahagyang nagulat na ekspresyon, saan ka ba nagmamadali? Go find Dean Zhao. Wala talagang silbi ang binatang nagngangalang Ye na dinala niya. Kailangan kong paalisan ang tao sa department namin. Si Dr. Thomas Wang ay mukhang walang magawa at totoo. Dr. Wang, as for. Kahit na ang binata na may apelyido Ye ay talagang hindi magagamit, ngunit 2 araw na lang, hindi maganda para sa iyo na ilayo ang mga tao ng ganito. At saka, wala namang ginagawang masama ang mga tao ngayon. Bakit mo kakausapin si Dean Zhao? Natural na alam ni Marcus Wang ang tungkol kay Brian Ye. Sa kanyang puso, sumang-ayon din siya sa ideya ni Dr. Thomas Wang at sinuportahan ang pagtanggal kay Brian Ye sa departamento. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nagnanais ng isang doktor sa departamento na walang mga medikal na kasanayan at maaaring magkamali anumang oras. Ngunit si Brian Ye ay 2 araw pa lamang dito, at nagmamadali niyang gustong paalisin ang mga tao. Anong klaseng bagay yan? Masyadong pangit ang mukha ni Dean Zhao. Ito. Si Dr. Thomas Wang ay nagalit kay Brian Ye ngayon lang. Isa lang ang nasa isip niya. Gusto lang niyang ilayo si Brian Ye sa lalong madaling panahon. Hindi niya inisip ang iba pang bagay. Sa oras na ito, sinabi ni Marcus Wang na ang kanyang ekspresyon ay biglang natigilan, tama. Paano niya sinabi kay Dean Zhao? Kahapon lang dumating si Brian Ye para magulat, at binigyan siya ng isa pang araw na walang pasok. Bilang pagbibilang ngayon, ito ang unang araw na pumasok si Brian Ye sa departamento.
Sa ilalim ng kanyang mga espesyal na tagubilin, si Brian Ye ay walang nagawa, natural. Walang pagkakataong magkamali, at walang magkakamali. Ngunit kapag naiisip ko ang performance ni Brian Ye sa umaga at ang sitwasyon ngayon, lalo na kapag iniisip niya na kung hindi inalis si Brian Ye, baka matuloy siya ngayon. Naiinis si Dr. Thomas Wang, wala akong pakialam, kahit ano pa man, ang apelyido na ito ay Ye, hindi ko talaga ito mahihiling. Tiningnan ni Marquez Wang ang hitsura ni Dr. Thomas Wang, at hindi niya maiwasang matigilan. Paano sinaktan ng binata na nagngangalang Brian Ye si Dr. Wang? So napagod na si Dr. Thomas Wang sa kanya. Gusto mo bang itaboy siya pagkatapos lamang ng 2 araw? Karaniwan, ang binatang ito na nagngangalang Brian Ye ay nagpakita na rin ng 1 beses o 2 beses. Ito ay isang binata na mukhang napakaamo at matikas, at may napaka-humble na ugali. Wala siyang kaiabangan na karaniwan sa mga ninuno ng ikalawang henerasyon. Isinasantibi ang kanyang mga kasanayang medikal, nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Brian Ye. Dr. Wang. Dr. Wang, huwag mo nang pag-usapan pa. Nakagawa na ako ng desisyon. Kahit anong mangyari, hindi iyon magbabago. May gusto pang sabihin si Marquez Wang, ngunit direktang naputol ni Dr. Thomas Wang sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Pagkatapos magsalita, ayaw ni Dr. Thomas Wang na patuloy na masangkot kay Marquez Wang sa paksang ito, at direktang binalingan ang usapan. Oo nga pala, Dr. Wang, nagpunta ka ba sa mga rounds sa tanghali nitong 2 araw? Room round sa tanghali. Natigilan sandali si Marquez Wang. Oo, di ka ba nag-ikot sa tanghali? Sabi ni Dr. Thomas Wang. Dr. Wang, nagkakamali ka, wala akong sapat na oras para matulog sa tanghali, kaya wala akong oras upang mag-ikot. Mapait na ngumiti si Marquez Wang. Dr. Wang, huwag mo akong intindihin, wala akong ibang ibig sabihin, handa kang makibahagi sa akin at tulungan akong maglibot sa silid, napakasaya kung magkaroon ng oras. Saglit na natigilan si Dr. Thomas Wang, iniisip na nag-aalala si Marquez Wang na sinisi niya ito sa pag-overstepping, kaya itinanggi niya ito. Pagkatapos ng lahat, si Dr. Thomas Wang ang pinakamataas na namamahala sa departamento. Walang karapatan si Marquez Wang na pangasiwaan ang mga pasyente sa buong departamento, kaya mabilis siyang ngumiti. Paliwanag ni Marquez Wang. Hindi, Dr. Wang, nagkakamali ka talaga. Ilang taon na tayong magkakilala. Hindi pa rin kita kilala. Pero hindi talaga ako. Nakatanggap ako ng tawag mula sa school teacher ng anak ko kakatapos lang kumain ng tanghali. Nagkaroon ng away sa mga tao sa school, kaya sumugod ako para harapin ito. Hanggang ngayon, busy ako kaya hindi pa ako nakakainom ng laway. Mapait na ngumiti si Marquez Wang. Talagang hindi ka umikot sa kwarto ngayon. Nang makita ang ekspresyon ni Marquez Wang ay talagang hindi mukhang peke, talagang natigilan si Dr. Thomas Wang. Bakit ako magsisinungaling sayo? Kung tatanungin mo ang nurse, malalaman mo. Sabi ni Marquez Wang. Hindi ka lumibot sa kwarto kahapon. Napatulala si Dr. Thomas Wang kay Marquez Wang. Hindi. Umiling si Marquez Wang, kumakain ako kahapon. Pumunta ako sa isang pasyenteng na-admit ko kahapon. Mas komplikado ang kondisyon ng pasyente at mas malala ang sakit sa baga. Natatakot ako sa aksidente, kaya mas nanood ako. Isang sulyap. Hindi si Dr. Wang, sino iyon? Bukod kay Dr. Wang, sino pa ang may ganoong kataas na antas? Maliban kay Dr. Wang, sino pa ang magsusulat ng mga bagay na iyon sa ganoong detalye? Nakikinig sa mga salita ni Marquez Wang, ang hitsura sa mukha ni Dr. Thomas Wang ay ganap na natigilan. Sa kanyang isip, patuloy na lumalabas ang mga detalyadong mungkahi at plano ng kahapon at ngayon. Dr. Wang, anong problema? May problema ba? Tumingin si Marquez Wang kay Dr. Wang nang biglang nataranta, na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Bigla siyang may naalala, biglang nagbago ang mukha niya. Dr. Wang, pumunta ba ulit sa ward si Wesley Zing para manggulo? Hindi si Wesley Zing. Ngumiti ng mapait si Dr. Thomas Wang. Paano magkakaroon ng ganoong kakayahan si Wesley Zing? Kung may ganoong kakayahan si Wesley Zing, magiging masaya si Dr. Thomas Wang. Pwede bang pumunta dito ang mga intern na doktor? Nang marinig na hindi si Wesley Zing, agad na gumaan ang loob ni Marquez Wang. Hanggat hindi si Wesley Zing, kalahating gumagaan ang kanyang puso. Masyadong matindi ang kabagsikan ni Wesley Zing, ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Dr. Thomas Wang, agad na nagbago ang kanyang mga kilay.
Kulubot. Hindi, Dr. Huang? Hindi ganito, ganito. Nang makitang tila may hindi pagkakaunawaan si Marquez Wang, mabilis na ipinaliwanag ni Dr. Thomas Wang kay Marquez Wang at sinabi sa kanya ng detalyado ang tungkol sa mga bagay na naranasan niya sa mga rounds sa nakalipas na 2 araw. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha, kaya, Dr. Huang, alam mo ba kung bakit naisip ko na ikaw lang, wala talaga akong maisip na iba maliban sa iyo na makakapagbigay ng mga mungkahi na iyon, at mahilig silang magsulat ng masinsinan. May iba pa ba? Ang weird talaga, may ganyang expert sa department natin. Matapos makinig sa pagsasalaysay ni Dr. Thomas Wang, bakas din sa mukha ni Marquez Wang ang pagtataka. Bagamat hindi idinetalye ni Dr. Thomas Wang ang mga mungkahi, hindi niya alam ang tiyak na nilalaman ng mga mungkahi, ngunit maaari niyang gawing napakataas ang hitsura ni Dr. Thomas Wang, iniisip na siya lamang si Marquez Wang ang makakagawa. Ang mga mungkahi at plano na aking isinulat ay tiyak na hindi simple. Ngayon pa lang ay gusto na niyang tingnan agad ang mga mungkahi na nakasulat sa medical records. Oo, Dr. Huang? Sino sa palagay mo ang taong ito? Ngumiti ng mapait si Dr. Thomas Wang. Hindi kaya. Si Doc Lee. Isang tao ang sumagi sa isip ni Marquez Wang, ngunit agad siyang umiling, at direktang itinanggi, hindi dapat si Doc Lee. Narinig kong sinabi mo na napakadetalyado ng pagkakasulat ng mungkahi, at kahit na ang batayan para sa diagnosis ay naisulat. Si Doc Lee, kahit na pumunta siya upang suriin ang silid, tiyak na hindi siya magsusulat ng masinsinan. At higit pa, paano siya pupunta sa kanyang silid ha? Hindi dapat si Doc Lee, tanong ko sa nurse. Hindi nagpunta sa ward si Doc Lee kahapon. Hindi sinabi ni Dr. Thomas Wang na naramdaman niya na ang antas ni Doc Lee ay maaaring hindi makapagsulat ng gayong mga mungkahi. Kahit na ang ilang mga bagay ay katotohanan, dapat itong malaman sa kanilang mga puso. Imposibleng sabihin ang mga ito. Kung magsasabi ka ng ganito, kung kumalat, oo. Nakakasakit sa damdamin ng mga kasamahan. Kaugnay nito, maingat pa rin si Dr. Thomas Wang. Ang relasyon nila ni Doc Lee ay hindi gaanong pamilyar kay Marquez Wang. Talaga, maaari mong sabihin ang anumang bagay, maaari kang maglaro ng anumang biro, at maaari kang magbayad. Nakakadurog ng puso. Sandaling nag-isip ang dalawa, pero kung tutuusin ay wala silang maisip na dahilan. Hindi talaga maaari ng dalawa, bukod sa kanila, sino pa ba sa kanilang departamento ang maaaring magkaroon ng ganitong level, nagsimula pa silang hulaan kung may isang dalubhasang doktor mula sa ibang departamento ang pumunta sa kanila para magsulat. Hay! Napakatanga namin. Biglang tinapik ni Marquez Wang ang hita niya, sino ang sumulat nito, tanungin na lang natin ang pasyente, hindi mo ba alam? Ang tagal naman ng pakikibaka dito. Tsaka kahit hindi alam ng pasyente, hindi ba may monitoring pa rin tayo? Oo. Anong simpleng bagay, bakit hindi ko naisip? Gulong-gulo pa rin ang hula dito sa mahabang panahon. Bigla ring lumiwanag ang mga mata ni Dr. Thomas Wang. Go! Let's go see it now. Wala ring pakialam si Dr. Thomas Wang na pumunta kay Din Zhao para sabihin na kukunin si Brian Ye. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mahanap ang taong may talento. Tumalikod siya at muling naglakad si Dr. Thomas Wang patungo sa ward. Si Marquez Wang ay hindi direktang bumalik sa kanyang opisina, ngunit sumunod kay Dr. Thomas Wang at naglakad patungo sa ward. Sa kanyang puso, masyado rin siyang na-curious sa mga mungkahi na sinabi ni Dr. Wang, at gusto niyang makita ang mga mungkahi na nagmukhang napakataas ni Dr. Thomas Wang. Ano ang talino? Gusto ko rin makita kung sino ang nakatago sa departamentong ito. Dr. Wang, ano ang ginagawa ninyong dalawa sa pagmamadali? Ngunit habang ang dalawa ay sabik na sumugod sa ward, isang boses ang biglang nagmula sa likuran. Din Zhao. Huminto ang dalawa, napalingon sa likod. Nang makita nila ng malinaw ang may-ari ng boses, biglang hindi napigilan ng mga ekspresyon ng kanilang mga mukha na matigilan sa parehong oras. Ang tumawag sa kanila ni Dr. Thomas Wang na gusto lang hanapin. Din Zhao. Ito ay talagang tungkol kay Cao Cao, Cao Cao ay narito. Bakit? Anong nangyari sa departamento? Tiningnan ni Din Zhao sina Dr. Thomas Wang at Marquez Wang na may solemneng tingin na kumikislap sa kanyang mga mata. May chief director at deputy director silang dalawa, at sabay-sabay silang sumugod sa ward sa sobrang pagmamadali, talagang kailangan niyang mag-alala. Wala, Din Zhao? Bakit ka nandito?
Mabilis na sabi ni Marquez Wang. Din Zhao? Sakto ang pagdating mo, hahanapin sana kita. Si Dr. Thomas Wang ay bumalik sa kanyang katinoan, at agad na naalala ang mga nangyayari. Dr. Wang, hinahanap mo ba ako? Saglit na natigilan si Din Zhao, at tila may naisip kaagad. Maingat niyang tiningnan si Dr. Thomas Wang. Dr. Wang, ang halagang hiniling mo para sa pag-aproba noong nakaraan, binigyan kita ng maraming funds. Hindi ang bagay na ito. Ikinaway ni Dr. Thomas Wang ang kanyang kamay. Dr. Wang. Natural na alam ni Marquez Wang kung ano ang sasabihin ni Dr. Thomas Wang. Bagamat hindi niya alam kung bakit labis na iniistorbo ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye, pakiramdam niya ay hindi pa ito ang tamang oras para kausapin si Din Zhao. Masyadong pangit ang mukha ni Din Zhao kaya gusto pa rin niyang pigilan. Ngunit binaliwala lang ni Dr. Thomas Wang ang kanyang paghinto, at sinabing, Din Zhao, gusto kitang hanapin ngayon dahil sa Doc Brian Ye na pinasok mo noong nakaraan. Doc Brian Ye, anong nangyari sa kanya? Narinig ni Din Zhao na sinabi ni Dr. Thomas Wang na dahil iyon sa bagay ni Brian Ye, at naaliw siya. Kasabay nito, sumilay sa kanyang mukha ang isang mapagmataas at mapagmataas na ngiti, paano ba naman, makinig ka sa akin. Hindi ba isang pagkakamali ang mag-recruit kay Doc Brian Ye? Napakahusay ng medical skills ni Doc Brian Ye. Ang pagtuklas at paghikayat kay Brian Ye na ipakilala ang isang napakahusay na talento sa medisina sa kanilang ospital, sa kanyang opinyon, ay tiyak na isa sa mga ipinagmamalaking bagay na nagawa niya sa ngayon sa kanyang buhay, at siya ay naniniwala ako na ito ang isa sa mga pinakatamang bagay na nagawa ng dean ng kanyang ospital para sa ospital na ito. Ang pagdaragdag ni Brian Ye ay tiyak na mag-iiniksyon ng mas malakas na puwersa sa medyo makapangyarihang departamento ng respiratory medicine ng kanilang ospital, at magdadala sa departamento ng respiratory medicine sa bago at mas mataas na antas. Ito ay isang double doctorate mula sa Oxford University. Nangungunang talento. Ngayon, pumunta siya sa Department of Respiratory Medicine upang makita si Brian Ye. Para sa mga nangungunang internasyonal na talento sa medisina tulad ni Brian Ye, maaari ba silang ituring bilang mga ordinaryong doktor? Bilang karagdagan sa sweldo at bonus na paggamot, higit na pansin at pangangalaga ang kailangan upang mapanatili ang mga talento. Napakahusay din ng mga medikal na kasanayan. Ang galing ng ate mo. Nang pakinggan ni Dr. Thomas Wang ang mga salita ni Din Zhao, halos hindi siya direktang tumalon, kahit na ang mabahong wika na sikat sa mga kabataan ngayon ay halos lumabas na. Brian Ye. Napakahusay na medikal na kasanayan. Hindi mo ba alam kung anong level ng sarili mong tao? Talagang sinasabi pa rin ito. Kahit kamag-anak mo siya, hindi, kahit illegitimate mo siyang anak, Din Zhao, hindi ka nakakapagsalita ng walang alam, di ba? Hindi napigilan ni Marquez Wang na hindi makapagsalita sandali sa sinabi ni Din Zhao. Din Zhao? Hindi kayang bayaran ng aming departamento ang gayong napakahusay na doktor, dapat mong alisin siya kaagad. Ngumisi si Dr. Thomas Wang. Dr. Wang, ano ang nangyayari? Mararamdaman ni Din Zhao na may mali. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Ngumisi si Dr. Thomas Wang, sa madaling salita, Din Zhao, ibig kong sabihin, nagawa mong ipasok ang taong gusto mong ipasok, magagawa mo din, na maalis ito. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin si Din Zhao, tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa ward. Hoy, Dr. Wang? Ano ang nangyayari? Maaari mong linawin ito. Nagulat si Din Zhao, at sinigawan si Dr. Thomas Wang, ngunit hindi siya pinansin ni Dr. Thomas Wang. Dr. Wang. Nilinggan ni Din Zhao ang kanyang ulo at tumingin kay Marquez Wang. Din Zhao? Medyo impulsive si Dr. Wang, don't mind, pero, sa tingin ko si Doc Brian Ye, dapat mo siyang ilabas, o maaari mong kunin ang ibang departamento ng medikal na teknolohiya o ang departamento ng logistic o isang bagay. Mas naaangkop. Matapos magsabi ng kasalanan ni Marquez Wang kay Din Zhao, tumalikod din siya, sumunod sa mga yapak ni Dr. Thomas Wang, at naglakad patungo sa ward. Ano nga ba ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ni Dr. Thomas Wang? Ano ang ibig sabihin ng hindi kayang bayaran? Hindi kaya si Doc Brian Ye ay masyadong mayabang at nananakot, nakikipaglaro sa kanyang galit kay Dr. Thomas Wang at sa iba pa? Hindi, matagal silang nag-usap noong araw na iyon. Ang Doc Brian Ye na ito ay mapagpakumbaba at hindi nakaramdam ng pagmamataas.
Hindi naman siya mukhang mayabang at mayabang na nagwawala. Ano ang ibig sabihin ni Dr. Huang? Ano ang masangkop na kunin ang Departamento ng Teknolohiyang Medikal o ang Departamento ng Logistic? Nangangahulugan ba ito na hindi maganda ang medical skills ni Doc Brian Ye? Ngunit ito ay imposible. Paanong si Doc Brian Ye, isang PhD mula sa Oxford University, ay hindi sapat sa medisina? At nang makachat niya si Doc Brian Ye noong araw na iyon, napag-usapan din niya ang tungkol sa mga medikal na issue. Medyo insightful din si Doc Brian Ye. Si Din Zhao ay tumingin sa likuran ni na Dr. Thomas Wang at Marcus Wang na nagmamadaling umalis, ganap na naguguluhan. Kalimutan na lang muna, puntahan ko muna si Doc Brian Ye, hilingin sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, at tingnan kung may hindi pagkakaunawaan sa gitna. Matapos ang ilang sandali ay hindi ko pa rin moari. Kinailangan ni Din Zhao na alisin sandali ang mga pagdududa sa kanyang puso, lumingon upang maghanap ng nurse, at nagtanong tungkol sa opisina kung saan matatagpuan si Brian Ye. Matapos makumpirma na si Brian Ye ay nasa opisina, lumingon siya sa opisina. Pumunta sa direksyon. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.